Hallelujah. Praise God forevermore. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hallelujah. Welcome po sa programang ito ng Cheer Up, The Word Works. Batiin ko po muna yung mga kasama ko. Sister Lina, magandang gabi po. Magandang gabi po, Pastor. Sister Mercy, magandang gabi po. Magandang gabi po, Sister Lina. So kami po muli kaharap nyo at umaasa no, na kami po ay namamanhik, umaasa na kayo pong maaabot ng programang ito ngayong gabi ay o umaga man kung nakarecord na no, ay pakishare po sa iba. Nang sa ganon, marating din po sila ng libreng salita ng Diyos at may apply sa buhay. Tayo po ngayon ay nasa You Must Be Born Again pa rin na topic. So, bago yon, Sister Lina, pwede ka po munang manalangin. Hallelujah. Sa opening prayer. Ang maraming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kami magpupuri, magpapasalamat sapagkat patuloy na binibigay niyo ang pagkakataon sa amin para yung salita ay mahayag sa mga dapat na mahayagan, Panginoon. Lord, sa inyo po namin pagkakatiwala ang gawain nito pagkat kayo ang naglalagay nito sa amin. Hallelujah. Kayo ang nagbibigay at kayo rin, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng kaluhalatian at pagsamba at paglulahati sa banal pangalan. Panginoon Jesus, turuan mo po kami, Banal Espiritu. Turuan mo po kami, samahan at hiniling po namin ang pagsama ng kapangyarihan ng Banal Espiritu sa aming kalagitnaan. Pagkat ang iyo pong pangako, 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan, Lord Jesus. ikaw po ay amin, nasa aming kalagitnaan. Kaya Lord, we worship you, patuloy ka namin sasambahin, Glory. papupurihan at pararangalan sa buhay namin. Kaya Panginoon, sama-sama po kami humaharap sa iyo sa hapon ito. Opo. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, Panginoon, sabi mo, Panginoon, napapanahon, hindi napapanahon, ipahayag nyo ang salita ng Diyos. Amen. Sapagkat sa panahon na ito, O Diyos, marami nang nangangailangan ng iyong salita. Nandyan, may mga kasakitan, meron mga nadidepress, meron nangangailangan financially, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sapagkat ikaw po ang tunay na katugunan ng aming pangangailangan, lalo-lalo na po ang aming spiritual na buhay. Yung aming relationship sa inyo, Panginoon, patuloy pong pag-alabing upang patuloy po namin maisakatuparan, maisagawa ang bawat salita mo na nais mo pong maiparating sa mga kinakaukulan. Sa mga nasa mataas man ang katungkulan, hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa aming bansa. Hallelujah. Lord, Praise mahayag the Lord. ang katotohanan Opo. at ang katotohanan ay ang iyong salita. Opo. Lord, salamat po. Samahan mo kami at sa inyo po namin ibabalik ang papuri, pasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, Sister Mercy, lead naman sa awitin. Sige po, tayo umawit ng awit ng pagsamba sa Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Ano po bang title ng ating Ano po, awitin? ang atin pong awitin, ang pamagat po ay still. Still. S-T-I-L-L. Opo, S-T-I-L-L. Opo. Sige po. Hallelujah. Oh, glory. Ondararashia la handare karahasya shenda. Hande hela hesho shando kiyaro hale. Hesha shendo hando. Hallelujah. Hallelujah. Hide me now Under your wings. Under your wings. Cover me. Cover me Within your mighty hand. within your mighty hand. When the oceans When rise. the oceans rise and thunders thunders roar, I will soar with you. I will soar with Above you the storm. above the storm. Father, you You are are king king over the flood. over the flood. I will be still. I will be still. Know You you are God. are God. Ulitin po natin, hide me now. Hide me now under
your wings. Over me. Cover me. Within your mighty hand. Within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King. Father, you are King over the flood. I will be still. Know you are God. Find rest, my soul. In Christ alone. In Christ alone. Know His power. Know His power. In quietness. In quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Minsan pa, I will be still, know you are God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Sa iyong papuri, sa iyong kalwalhatian, sa iyo ang pasasalamat, O Diyos. Hallelujah. Ora handa na siya, ema henda hela heria, Esyo, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa iyong kalwalhatian, sa iyong kadakilaan. Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang parangal at pasasalamat. Hallelujah. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. So, praise the Lord. So ngayon, tingnan po natin. Ang atin pong pag-aaralan muli ay yung sinabi ng Panginoon na you must be born again. So ano po natin yan last Thursday, no? Lahat ng ating huling pagtatagpo. At ngayon po ay tingnan uli natin sa John chapter 3. Alam niyo po mga magulang ko't kapatid, hindi pa rin nagbabago ang sinabi ng Panginoon. Sabi niya, go ye therefore and preach the gospel. Hindi niya sinabing stop, enough, no? Hanggang ngayon patuloy po tayong naghahayag. At kung walang Jesus na nagkatawan tao, walang kaligtasan. Walang kaligtasan. There is no remission. No remission of sins. Tama ka rin, sister. Walang kaligtasan. At sa silong ng langit, tanging pangalan lamang ni Jesus ang ibinigay. Nasukat ikaligtas ng tao. So,
galing na mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesus, you must be born again. Inuulit po natin, ito ay hindi samahan, hindi kasi ang salitang born again kasi o ipanganak muli sa Tagalog, ay hindi naman inimbento ng sinumang church o ng sinumang pastor. Ito'y lumabas mismo sa bibig ng ating Panginoon. Nung itong si Cornelius ay Cornelius nga, no? Nicodemus ay lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. So tingnan natin, no? Ang sabi ng John chapter 3. Noon po, pinagbabasa natin to sa Tagalog, ngayon basahin natin sa English, sa King James. Okay lang po ba? Ang sabi po rito ito, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. So matalino ito. Ruler of the Jews. Alam mo, parang kumbaga sa atin, nasa Supreme Court siya. Isa siya sa namumuno, sa Supreme Court, sila yung nag-judge. Yan si Nicodemus. Amen? Amen. Pakibasa po, Sister Mercy, sa verse 2. Verse 2. John chapter 3 verse 2. Sabi po dito, isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, malibang sumasa kanya ang Diyos. Ang isa sa maganda dito kay Nicodemus ay yung mataas na paggalang kay Jesus. Alam natin ang mga kawalang galang ng mga Pariseyo no? Kay Jesus during his earthly ministry. Kaya lang itong si Nicodemus, Nicodemus, sabi nga niya, the same came to Jesus, itong si Nicodemus, by night and said unto him, Rabbi, guro, teacher. May paggalang. Kinilala niya ang pagiging guro. Kinilala niyang mas mataas sa kanya si Jesus. Ito pong isang sa maganda kay Nicodemus. Bagamat siya'y isang mataas ang katungkulan, nakarating sa kanyang pangunawa. At itong nagdala sa kanya para lumapit kay Jesus, no? Itong nagdala sa kanya, Kasi nagugulmihanan siya. Oo, gusto niyang matanong, no? Sabi niya, alam po namin. So itong mga Pariseo, alam nila, nga lang, ayaw nilang i-acknowledge si Jesus. Alam po namin, sabi, pakibasa po ang verse 2. Verse 2. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo'y isa. Yung namin, di ba? Ibig sabihin ng grupo niya. Alam namin. Kaya lang, sa kalang lahat, si Nicodemus lang ang merong Pagkaunawa. uunahin na naintindihan niya. At meron siyang hangad talaga na maliwanagan ng lahat. Alam mo, yan po ang kulang sa maraming tao. Sapat na sa kanila yung grupo nila. Actually, minsan nga, pag sinabing, kahit nga mga born again na, pinagyayabang, yung pangalan ng church nila. Tayo po yung pag-aari ng Diyos. No? Itong si Nicodemus ang maganda rito, meron siyang paggalang, teacher, guro, sabi niya. Tingnan po natin, sa akin pong Bible na meron pong Greek word, na sabi niya rito, the same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi. Rabbi, yung pala yung pagkakabigkas nun, sa Greek word. Sabi niya, my great one, my honorable sir. Parang gano'n na ibig sabihin, kagalang-galang, honorable, sir. Yun ang ibig sabihin ni ni Nicodemus. No, ang galing. Sabi niya, Rabbi, a title used by the Jews to address their teachers and also honor them when not addressing them. Paggalang Ibang klase si Nicodemus. At alam niyo po ba na si Nicodemus, sino ba itong Nicodemus ng John chapter 3 na to? Alam niyo bang kasama siya? Minsan tinapik natin niya. Sino nagbaba kay Jesus sa krus? Actually, si Joseph of Arimathea. Pero, tignan natin yung John chapter 19 ba o 20? Itong epekto sa kanya, ito si Nicodemus, no? John chapter 19.
verse 38. Ito yung naipako na sa krus, sa krus si Jesus, amen? At namatay na. Okay? Okay? So, ang sabi rin sa verse 38 ng John chapter 19, sa'yo muna yung verse 38, sister. Juan 19:38. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea Okay, si Joseph of Arimathea, no? Taga-Arimathea, si Joseph, okay? ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Dati ay inililihim ni Jose na siya'y isang alagad ni Jesus dahil sa takot niya sa mga pinuno ng mga Hudyo. Okay. Meron pa ba? Meron pa rin. Sa 38 ka, huwag ka na tatalo sa 39. Opo. Pinahintulutan naman siya ni Pilato, kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Yan. So parang ganun lang, ano? Pero alam niyo, si Joseph of Arimathea, ito yung mga silent or yung sekretong taga-subay o taga-sunod ng ating Panginoong Jesus. Pero ngayon, hindi na po uso yan. Wala na sekreto. Naalala ko nung pang 80s, nako, kami po, para bang pag sinabing born again ka, parang kasumpa-sumpa kami. Oo, noon, pag sinabi mong born again ka, parang kasumpa-sumpa ka kasuklam-suklam sa maraming tao. Naalala ko, sabi pa nga ng mami ko sa akin nun, mababaliw ka niyan. Kasi lahat daw na nag-aral ng salita ng Diyos, nabaliw. Eh, sagot ko sa mami ko, hindi sila nag-aral ng salita ng Diyos, kaya sila nabaliw. Kung nag-aral sila, nakinig sa Panginoong Jesus, sa sinasabi ng Diyos, ay, ilalago sila, hindi sila mababaliw. Yan ang maling binibigay ni Satanas noon, no? Pero ngayon, wala na pong sikreto. Kailangan po ipahayag natin, ipakita natin, panindigan natin na tayo po'y kay Kristo. Hindi sa samahan, hindi tayo pag-aari ng pastor, hindi tayo pag-aari ng anumang grupo. Kailangan natin ng local church, kailangan natin ng pastor. Ngunit sabi nga ng Bible, kung meron man tayong dapat ipagyabang natin ang ginawa ni Jesus. Amen. That's why we are still preaching the word. Hindi para akayin ka sa panibagong grupo o samahan namin. Hindi. Kundi para pasabay-sabay tayo lumago sa Panginoon. Amen? Ano man ang pangalan ng church mo, kailangan natin ng isa't isa. Tayo magkakapatid. So ang sabi rito sa verse 38, si Joseph of Arimathea humingi ng pahintulot kay Pilato, di ba? At pinahintulutan naman siya na ibaba. Di ba? May sinabi doon yung bandang huli, at yung pinahintulutan naman siya. At pinahintulutan naman siya, kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Alam niyo po ba na sa verse 39, ito po ang nakasaad pa dyan? Verse 39, Sister Mercy. Verse 39. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango. So yun ang gamit sa'yo, hindi ginamit yung, ang sabi ng King James, ganun di ba nakasulat sa'yo, Sister? Kasama rin niya si Nicodemo na noong Yun. una ay sa gabi nagsadya kay Jesus. Yun, ito yung pinag-uusapan sa John chapter 3. Ito daw si Nicodemus na sumama kay Poncio, kay Joseph of Arimathea. Ay, ito yung Nicodemus na nang isang gabi pumunta kay Jesus. Nanatili siya dahil naintindi niya at naunawaan niya. Yun ang wala sa iba. Merong kagalakan. Nung maintindihan, marahil nung unang tanong ni Jesus sa kanya, mamaya napakita ko yun, no? Mamaya, pero nakita natin, kahit matalino ito si Nicodemus, dahil sa kanyang kapakumbabaan at pagkilala sa ating Panginoong Hesus, naintindihan niya. Ito mo sa kanya, nakasama siya sa blessing, siya yung unang nag-ano eh. Pakibasa nga po yung 38, ang 39. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra na pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binalot sa kayong lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sipin mo sila yung bumalot. At ang sabi nito, kinuha nila. Sining nila? Si Nicodemus at si Joseph. Na taga-Arimathea, yung sikretong disipulo ni Jesus. Kita mo yung benepisyo. Grabe yung blessing na yun. Pero mo ang nagligtas sa lahat ng tao.
nahawakan niya at na-anoint niya. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. At sabi sa verse 40, pakibasa po sa'yo. Verse 40. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at binalot ng telang lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. So makikita natin, ito si Nicodemus na lumapit kay Jesus. Balik tayo sa chapter 3. So, kaya ko po dinadala dito para mas maintindihan natin yung impact ng pagkakasabi ni Jesus. Bakit sa lahat ng nakausap ni Jesus, dito lang niya sinabi ang kahalagahan ng you must be born again. Kadalasan po lumalapit kay Jesus dahil kailangan nila ng kagalingan. Sabi nga ni Jesus minsan, dahil kumain kayo. Amen? Itong si Nicodemus, ang kailangan nito ay karunungan. Ang kailangan niya ay kaalaman. Naalala ko ang sabi ng salita ng Diyos, my people are perishing because of lack of knowledge. Hindi dahil malakas si Satanas, hindi dahil mabigat ang problema, hindi dahil walang pinag-aralan, hindi dahil walang pera, hindi dahil mabigat ang karamdaman. Hindi. Kaya lamang napapahama ang aking bayan o yung nasa Diyos ay dahil kulang sa kaalaman. At hindi lang ganun ang sabi yun eh. Hosea 4:6, dalin mo ron. Old Testament. 6. Oo, Hosea chapter 4 verse 6. Tingnan ko kung makikita nyo kung sino magkakapit bahay dyan. Sa bandang huli na yan. By the way, mag-80 years old na po si Sister Lina, ha? Verse 6 ng Hosea, nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan. O, kamangmangan. Ano ibig sabihin ng mamang? Walang alam. Sabi ng King James, my people are perishing because of lack, kulang of knowledge. Ito ang tanong ko, talaga bang, di ba kasi magiging mangmang kapag wala kang alam eh. At kaya ka walang alam dahil wala kang nadinig. Sa kondisyon nila, hindi dahil walang nadinig eh. Pakibasa mong kumpleto. Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Ayun! Ibig sabihin may nadinig sila. Kaya lang, hindi nila tinanggap. Itinakwil nila, Sister Mercy. Sister, kaibigan, kapatid. Yun ang problema nila. Itong si Nicodemus, hindi niya itinakwil eh. Kaya ang dating sa kanya maganda eh. Alam niyo po isang problema, kapag ang karunungan mula sa Diyos, ang kaalaman sa Diyos, ay atin pong itinatakwil. Dahil meron na tayong sariling alam. Kadalasan ganun eh. Ayaw na nating paltan yung kinagis na natin eh. Pero actually, kung makikilala mong patuloy ang Panginoon, ito po ang sabi. Peter. Tingnan natin, ha? 2 Peter, I think. 2 Peter. Tingnan ko po, ha? Yan, verse 2, chapter 1. Hallelujah. Hanggang verse 3. Sister Mercy, kayo naman po magbasa. 2 Peter, ikalawang Pedro, chapter 1. Apo, chapter 1, verse 2 and 3. Sabi po dito, mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos. Dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong You Jesus. see? Wow, grabe! Hallelujah! Ang grace and peace ay magmumultiply sa atin. Mapupuspos tayo kung patuloy nating makikilala pa ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen po. Kaya po, do not reject. Ano sabi ng verse 3? Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng Kanyang karangalan at kapangyarihan. Hallelujah! If we will submit sa Panginoong Jesus, kung katulad ni Nicodemus, no, ito yung gusto ko munang bigyang din dito, bakit ganun katindi ang pagkakasabi ni Jesus na you must be born again? Kasi nakita niya kay Nicodemus
yung kagustuhan. Na matuto. Pero sabi nga ni Jesus, number 1, you must be born again. You must be born again. At ang pagiging born again, hindi dahil lumipat ka ng samahan, hindi dahil lumipat ka ng relihiyon, hindi dahil lumipat ka ng grupo, o hindi dahil lumipat ka ng church. Ang pagiging born again ay maipanganak muli. Tingnan natin. Okay, tingnan natin. Sabi ni Jesus, you must, sabi niya, itong si Nicodemus, at naipakita natin si Nicodemus, sabi nga niya, Rabbi, my great one, my honorable sir. Yun ang ibig sabihin ni Nicodemus doon, ano? My honorable sir. Yun ang Greek word nun meaning ng Greek word na rabbi. At ang sabi rito, a title used by the Jew to address their teacher. Talagang may paggalang na sinasabi. Okay? Hallelujah. Pakibasa ulit. John chapter 3 tayo. Sister, pakibasa ang verse 2 hanggang 3. Hanggang 3 lang, ha? Opo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang nakakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Kung wala sa inyo ang Diyos. Ang ganda ng tugon ni Jesus. No, parang ang layo dun sa sinasabi ni Nicodemus. Binya, alam po namin kay galing sa Lord. Kasi wala naman, alam po namin kay isang guro na galing sa Diyos. Yun ang maganda kay Nicodemus, no? Alam po namin kay isang guro na galing sa Diyos. Sapagkat walang sino man taong makagagawa ng mga himalang ginagawa nyo, malibang sumasa kanya ang Diyos. So kinilala niya itong nasa kanya ang Diyos. Itong mga Pariseo na ito, hindi nila magawa ito. Wala sila nun no? Wala sila nun, no? Ngayon, nasagot ni Jesus ito. Verse 3, sister, sige pa. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ayun. Ibig niya sabihin, the reason na kaya ako nagagawa ito dahil pinaghaharian ako ng Diyos. O sa ibang salita pa, na kaya ako pinaghaharian ng Diyos, amen? Kasi kasama ko ang Diyos. At ikaw bilang isang tao, ang sabi niya, medyo malalim ito, ayoko munang itouch yun no? Ayoko munang itouch yung kalaliman na yun dahil hindi ko topic to, pero papahapyawan ko po kayo. Sino bang... Wag na muna, baka malito kayo Sabi niya, kailangan mong ma-born again. Kailangan mong ma-born again. Amen? Hindi pa namamatay si Jesus at muling nabubuhay dito, no? You must be born again. Gusto mong pagharian ng Diyos? You must be born again. Pero kaya po siya nakatanggap ng gantong katubunan dahil sa kanyang pagnanais at pagnanasa at paggalang sa ating Panginoon. Tulad na nakita natin sa 2 Peter, kung tayo magkakaroon ng karunungan at kaalaman ng mga pahayagang patungkol sa ating Diyos at sa ating Panginoong Kristo, ang kapayapaan, grace, and peace ay magbumultiply sa atin. At dahil doon, pag tinanggap mo si Jesus, ang lahat ng kailangan mo, para naibigay na pag tinanggap mo, para mabuhay ng tama at wasto sa mundong ito. At lahat ng iyong pangangailangan ay naibigay na sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo at sa patuloy mo pang pagkakakilala sa Kanya. Hallelujah. Oh, glory to God. Verse 4, Sister Mercy. Verse 4, John chapter 3 verse 4, ang sabi po, paano pong maipanganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Okay, bago natin tingnan yung sagot ni Jesus, gusto pong tingnan niyo muna isang sinabi ni Jesus tungkol sa kanya. Sabi niya, verse 10. Sabi ng Panginoon kay Nicodemus, no? Verse 10, Sister Lina. Verse 10. Sumagot si Jesus, Guro ka pa naman sa Israel. Hindi mo na unawaan ang mga bagay na ito? Matalino kasi, di ba? So, hindi sapat ang karunungan patungkol sa revelation ng Panginoon.
Ano pagkakasabi sa iyo dyan, Sister Mercy? Sumagot si Jesus, Guro pa naman kayo sa Israel, Ito. ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Nakakalito ka. Ganon. Amen? Ang taas na yung pinag-aralan, ngunit ang bagay spiritual na ito ay hindi mo maintindihan. Aminado naman po si Nicodemus. Hindi siya nanatiling mapagmataas at nagyayabang. Kaya siya nagpunta kay Jesus ng gabi. Isang dahilan, ayaw niyang makita siya ng mga kasama niya, kaya gabi. Siguro yung grupo niya paggabi, tolog na. Lihim na pumunta si Nicodemus sa ating Panginoon Jesus. Oo, gabi. Hallelujah. Tulad ni Jose Martilla, dahil may takot sa Diyos, kaya yung kanyang pagsunod sa ating Panginoon Jesus, palihim din. Ngayon wala nang lihim-lihim. Hayagan natin. Ipahayag, no? So makikita natin, sabi ni Nicodemus, paano ipapanganak muli? Dahil ang pagkakaunawa sa kaliitan ng pangunawa ni Nicodemus sa bagay na ito, spiritual, ang alam niya, yung papasok uli. Paano kayo mapapanganak muli? Kailangan ba pumasok uli? Kasi napupunan ng kanyang ina, itong tanda kong ito, laki ko na. At ang sagot po ni Jesus sa ito, verse 5. Sister Lina. Verse 5. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Maliban ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay, ano ba itong water na ito? Ba't sinabing maliban, unless? Malinaw sinabi ni Jesus na ipanganak ka muli sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Espiritu, walang problema. Madali nating maintindihan. Ano ba masasabi mo dito tungkol sa tubig na ito? Para sa atin, sa natural, ano po ba ang gamit ng tubig sa ating buhay? Di ba ito po yung naglilinis ng ating katawan? Okay. Pero sa spiritual, ito po naman ang maglilinis sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito yung Spiritual cleansing. Ito po magsisimbolo ng salita ng Diyos na yung naglilinis ng ating buong pagkatao. So, ibig mo sabihin, itong tubig na pinabanggit dito, nire-represent nito ang tubig, ang Word of God. Opo. Nabanggit siya sa Efeso, sister. Opo. I think chapter 5, sister. Ephesians chapter 5. Tingnan natin kung anong verse. Ephesians chapter 5. Verse 26. Nandun ba? Tingnan nga natin. Sige nga, baka nandun nga. Chapter 5. Verse 26. Sige nga. Sister Mercy, gahanap pa. Sige. Yan. Bago po dumating ng ng Kolosas, ng Pilipos. Yan. 6. Sige, kayo nga po bumasa, Sister Mercy, sa inyong Bibliang hawak. Efeso chapter 5 verse 6, sabi Hindi, po verse 26. verse 26, sorry po. Verse 26. Talagay ko, yung may kulay. Hindi, yan, nasa baba. Kulay. Upang ang iglesia ay italaga sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. At salita. Yan ang ginamit niya, parang dalawang magkahibalayan. Pero tingnan po natin, pakinggan po natin ang sinabi ng salita ng Diyos sa King James Version. That He might sanctify and cleanse it. Okay, yung iglesia. And cleanse it with the washing of water by the Word. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay inihalin tulad sa tubig. Amen? Amen. Anong connection nun sa born again? Well, sabi ni Jesus, malibang ipanganak ka sa tubig. Lilinisin ka ng salita ng Diyos. Ano ba ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 23? 1 Peter 1:23 ba yun? Patungkol dyan. Ano ba yung effect, ano bang gamit talaga ng salita ng Diyos na inihalin tulad sa, inirepresent ng tubig, okay? Maliban, ikay ipanganak sa tubig. At nakita natin na ang paglilinis, no? Ng tubig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos na malinaw doon, amen? Tingnan natin, anong connection nito sa born again? Yung salita ng Lord.
verse 23. Sino ba nagbasa kanina? Ikaw? O, ikaw naman, Sister Mercy, pakibasa sa iyo. Sabi po dito sa unang Pedro chapter 1 verse 23, sapagkat muli kayong isinilang, So, born again. Okay? Paano? Pakiulit. sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Amen! 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 Which is the word, which is the water, which is the word. Being born again. Ang pinag-uusapan doon, born again. Not of corruptible seed. Hindi sa pamamagitan ng tao. Ibig sabihin, hindi sa similya nang galing sa lalaki. Amen? Yung natural na kapanganakan. Pero ito'y kapanganakan galing sa Diyos. Tuloy mo nga, Sister Mercy, hanggang 25. Verse 24, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ano lahat ng tao? Malalaos. Amen? Verse 25, ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangaral sa inyo. Amen? At ito pa yung ating pinag-aaralan. Amen? Hallelujah! Woo! The Word of God. Naborn again tayo sa pamamagitan ng Word of God. Kung ikay pinanganak sa pamamagitan ng salita ng Diyos, para mo rin ma-maintain ang buhay mo ng kaayos at katagumpayan sa Panginoon, kailangan mo yung i-maintain ng Word of God. Siguro, next meeting natin, titingnan natin, baka itapik po natin, now that you are born again. Ngayong born again ka na. Amen? Ano ngayon? Amen? Ano ngayon? Anong meron? Ay, napakaganda pong topic nun. Amen? So, balik tayo. Meron din ako nalagpasan dito kanina, no? So, sabi sa kanya, maliba ipanganak, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kanina, ang sabi niya, sa verse 3, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen? Hindi mo nga makikita ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos, ha? Kasi pag sinabing kingdom, may hari. At pag may hari, may pinaghaharian. So, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Dito naman sa verse 5, he cannot enter into the kingdom of God. We need the Word of God and we need the Holy Spirit. Ang Holy Spirit kasing kumilos. Nung tanggapin mo si Jesus, katuroan po yan ng The Life Giving Spirit Church. Nung tanggapin mo si Jesus, dahil katuroan po yun ng salita ng Diyos, yun ang ibig ko sabihin. Nung tanggapin mo si Jesus, pumasok sa iyo din ang banal na Espiritu Santo. Ngayon, meron po akong gustong ipakita sa inyo rito yung isang merong katangian pa. Bukod sa paggalang at pagkilala, itong isang meron pa kay Nicodemus. Kaya siya tinugon ng Panginoon. Well, tingnan natin, ano ba yung ibig niya sabihin, you must be born again? Pakibasa nga po yung verse 3. Sige, Sister Lina. Verse 3 ng chapter 3. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya din niya makikita ang paghahari ng Diyos. Verily, verily. Ibig sabihin, katotohanan, katotohanan. Sinasabi ko sa iyo, sabi ng Diyos, sabi ni Jesus kay Nicodemus. Except, maliban, except, wala nang iba. Except a man. Tayo lahat. Except a man be born again. Ano ba marami nalilito rito. Ano ba ibig sabihin niyang born, ipanganak? Yung again, alam niyo po ba Greek word nung again? Anothen. Muli. Hindi lang muli. Hindi muli talaga. Alam mo ba ibig sabihin nun? So ito pong aking Biblia, sa aking cellphone, ay meron pong Hebrew word at Greek word. Sa New Testament, amen, Greek word po ang ipinapakita niya. Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again. Born, maipanganak, again, ang sabi ng iba, muli. Actually, hindi talaga yon ang ibig sabihin doon. Yung again ay, ang Greek word po nun ay, be born, except a man be born
Again, anyoten o anoten. Amen? Nang ibig sabihin, from above, from a higher place. Ibig sabihin Jesus, except a man be born from above, maipanganak na galing sa langit. Hindi lang talaga again yun o muli. Ang ibig sabihin, malibang ikaw ay ipanganak galing sa langit from heaven. Yung kapangyarihan na yon, wala kang ginawa, ang Diyos ang may ginawa. Whew! Maliban, unless a man be born from above, or unless a man be born from a higher place. Ang sabi na example dito, of things which come from heaven or God. Kaya nga ang sabi ng John chapter 1 verse 13, tingnan natin muna ang verse 12. John chapter 1 verse 12. Kaya nga sabi rito, ito. Verse 12, John chapter 1 verse 12. Sister Lina. Tapos Sister Mercy yung 13, ikaw pong magbasa. Sige, Sister Lina, verse 12. John chapter 1 verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Maging anak ng Diyos. Verse, yung lahat ng tumanggap at nanalig kay Jesus. Pakibasa po Sister Mercy yung 13. 13. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Amen. 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 You must be born again. You must be born from above with a higher authority. At yun ay hindi natin sariling gawa. Yun ay gawa ng Diyos. At nung tanggapin mo si Jesus, binigyan ka ni Jesus ng karapatang maging anak ng Diyos. Hallelujah. You must be born again. Kaya wag ikaw yung magtaka. So malino po sa atin na ibig niya sabihin na hindi yung ipanganak lang muli. Kaya nga hindi ito maintindihan ni Nicodemus eh. Kaya nga sabi ni Jesus, teacher ka pa man din. Amen? Ang taas na yung pinag-aralan, leader ka, judge ka ng Israel. Ha? Kumbaga sa Pilipinas nasa Supreme Court ka. Ikaw yung isa sa mga judge doon. Hindi mo maintindihan ang sa aking sinasabi. Ang pagkakaintindi ni ipanganak talaga muli. Pero ang ibig sabihin ni Jesus, you must be born from above. Kailangan ipanganak ka na nagmumula sa Lord. At mangyayari lang yon sa pamamagitan ng salita ng Diyos at kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Dahil naborn again tayo by the Word of God. At kung tayo naborn again by the Word of God, i-maintain natin ang ating buhay sa pamamagitan din ng Word of God. Kaya walang anumang sakit karamdaman o anumang negative deklarasyon tungkol sa iyong kalusugan ang mas above. Yes, iginagalang ko po, sabi ng doktor, ganito ka na lang, hanggang dito na lang buhay mo, pero merong salita ng Diyos na ipinanganak ka doon At yun ang dapat ang final authority. Balikan natin yung tinignan natin kanina, 1 Peter chapter 1 verse 24 at 25 o 24 nga. Yung binasa mo kanina, Sister Mercy. 1 Peter chapter 1 verse 24. Being born again, simulan mo na muna doon sa verse 23. Sige. Hanggang 25 ha? Opo. Sapagkat, verse 23 po, Oo. sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Okay. 24, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Okay, sabihin na natin, okay, ganyan talaga kakasapitan ng katawan ng tao. Pero, ang sabi ng verse 25, Verse 25, ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman, at ito ang mabuting balitang ipinangaral sa inyo. ang salita ng Lord. So, mas lamang ito kaysa sa mga deklarasyon ng anumang ating sakit karamdaman. Ano ba ang dinedeclare ng salita ng Diyos? Tingnan natin. Romans 8:11. Isa sa dinideclare niya, ano ba nangyari nung tanggapin mo si Jesus? Amen? Romans 8:11. Sister Lina, pakibasa po. Chapter 8, verse 11. Chapter 8. Ituro mo para yan, huwag kang tumalon. yan. Oh. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos,
na siyang muling bumuhay kay Hesus Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan. So hindi yan glorified body. If the spirit of him that raised Jesus from the dead is in you, the Holy Spirit that raised Jesus from the dead will vitalize, will energize, will give life, ang sabi ng King James ay, if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken. Magbibigay buhay. Quicken, hindi mabilis yun ha. Yung quicken. Quicken, magbibigay buhay to your mortal bodies. Bakit bodies? Kasi kinakausap niya ang bawat isa. Sa inyong mga pisikal na katawang may kamatayan. Ang Holy Spirit, amen, na nasa inyo, ang magbibigay buhay dyan. Amen. So anuman ang implikasyon, cancer man yan, AIDS, ano ba yun? HIV ba yan? Katapat lang yan, NIV. Word of God. Amen? Kasi ang Holy Spirit, nung tanggapin mo si Jesus, ay nasa iyo. At kung yun nga yung bumuhay kay Jesus pagka ganun ang line of thinking mo, hindi ka igugupo ng sakit karamdaman o ng kahirapan. Kasi alam mong nasa iyo. Na alam mong nasa iyo I have the life of God in me. At yung bumuhay kay Jesus, siya ang nasa akin. He will perambulate your body. Kikilos ang banal na Espiritu Santo. He that raised up Christ from the dead shall also, amen, shall also quicken your, sabi ni Paul sa mga kausap niya, your mortal bodies. Ibig sabihin kayong lahat. Bawat isang bakat katawan nyo. Also quicken. Iba minsan kasi sa Tagalog medyo mali ang pagkakatranslate no? Shall also quicken. Ito ang magbibigay buhay, nagbibigay buhay sa iyong mga physical, your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Hindi dito pinag-uusapan yung future na bibigyan ka ng glorified body. Kasi glorified body, wala nang kamatayan yon. Pero hanggat nandito tayo, yung katawan natin itong may kamatayan, ang nagme-maintain nito ay ang banal na Espiritu Santo. Amen? Sa pamamagitan din ng pananalig sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah! So you must be born again. Kaya wag na kayong papadoktor ha. Hindi, wala namang masama magpa-doktor, no? Sister talaga, Bagay, saludo ko dito, mag-80 years old na po ito, no? Mahirap na. At hindi sila nagkikita ng doktor. Pero, hindi yun ang punto Ang punto, anuman ang makarating na balita sa iyo, anuman ang resulta ng mga laboratory sa iyo, ang final authority ay ang Word of God. Dahil ang isang tao'y na-born again sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At kung ang tao'y na-born again sa pamamagitan ng salita ng Diyos at born again ka dahil sa salita ng Diyos, i-maintain mo rin ang buhay mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos dahil ikaw na ngayon ay isang born again. At ang salita ng Diyos ay hindi magmamaliw. Ang salita ng Diyos mananatili. Ang buhay ng tao mawawala parang damo. Kaano ka man kasikat, ngunit ang salita ng Diyos hindi. Bumubuhay. Kung ang salita ng Diyos ang iyong pinangahawakan sa iyong buhay, nagkaroon ka ng anumang deklarasyon nila na sakit karamdaman, declare the word because that is the final authority. Amen. Meron kang kakulangan, declare the word. Hallelujah. Sabi ni Jesus, fear not, fear not, fear not. That's the word. So kaya inaatake ng takot dahil sa mga sitwasyon. Abay, sundin mo yung salita ng Lord. Gawin mo. Ang sabi niya, fear not, fear not. Kaya mo yon. So bilang pantapos muna, Joshua 1:8. Joshua chapter 1. Tignan mo, epekto niya na. Hallelujah. Tignan mo, epekto ng Word of God. Joshua 1:8. Opo, pakibasa po. Joshua chapter 1 verse 8. Ang sabi po dito, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat na yaon, dilidilihin mo iyon araw-gabi upang, hallelujah. Amen, the Word of God, which is powerful. Huwag mo kakalimutan kasi pwede mong malimutan. Lalo na pag nagulpi ka na ng problema. Kaibigan kapatid, ang problema ay dumarating para umalis.
Ang salita ng Diyos dumating para manatili sa'yo. At ang maganda nito, ang Hebrew chapter 4 verse 12, kung nyo nabuksan, pwede mong isulat at basahin mamaya. Ang sabi ng Hebrew chapter 4 verse 12, the word of God is quick and powerful. It is alive. Gumagalaw po ito. Buhay ito. So kung yun na nananatili sa'yo, buhay ang gagalaw yan. Amen? At magbibigay ng kaisa at katagumpayan. At huwag mo ikang pabayaan, huwag mo ikang kalimutan na ito'y bulayin. Kapag pagka ikay dinatnan ng napakabibigat na problema, yun yung time na hindi mo dapat kalimutan ng word. Marami po kapag nasa katagumpayan, alala nila ang word. Pero ang pagiging pananalig ng tao o ng mga anak ng Diyos sa salita ng Diyos ay hindi masusukat pag nasa katagumpayan. Yan ay pagdating ng problema. Diyan masusukat ang iyong pananalig talaga sa salita ng Lord. Sa pagdating ng anuman, doon mo mas kailangan ng salita ng Diyos. Pastor, ang bigat-bigat ng aking karamdaman, ang bigat-bigat na aking problema. That's why you need the Word. Kasi ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay sa mga patay. Sabi nga ng Satanas, sabi nga ni Paul, sa gitna ng kadiliman, pinalabas ng Diyos ang liwanag. Out of darkness, God commanded the light. Hindi yung nilagyan ng Diyos ng liwanag, yung dilim, ha? Doon sa gitna ng dilim. Doon galing yung liwanag. Sa anumang madilim ng buhay natin, physical man, anuman, financial o anuman, nandoon yung liwanag kayang lumabas. Amen? Walang anumang problema, walang kasagutan, katugunan. Walang anumang sakit, karamdaman na walang kagalingan. Sapagkat sa mga laday ni Jesus ay nagsigaling. Kayang palitawin ng Diyos ang liwanag doon sa loob ng dilim. But we must believe the Word of God. First of all, you must be born from above. Kailangan mo ipanganak na galing sa Diyos. Hindi sapat yung pinanganak tayong normal dito. Yung mga binabasa natin kanina, balik-balikan mo, ulitin mo tong video na to. Hindi basta yung nasabi mo ikay na born again, kundi siya sa word talaga eh. Yan, mapag-aaralan natin now that you are born again. Malaking bagay po yun. Pero, amen, sa puntong ito, hallelujah. Sabi, pakibasa uli, Sister Mercy, verse 8 ng Joshua 1:8. Joshua chapter 1, verse 8. Yeah, pagkatapos po ng Deuteronomy, makikita nyo na po. 1 verse 8. Opo. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon, dilidilihin mo iyon araw-gabi. Ano epekto? Upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Okay. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Amen? Gusto mo ng tagumpay, kaginhawaan? Amen. Pag sinabing ginhawa, hindi lamang walang problema. Pag sinabi, may problema, ngunit kayang masolusyonan. Masaya. At wala ring sakit karamdaman, kaya kang maginhawa. Amen? Kaya pa. Pero yun, kapag naintindihan mo, binulay-bulay mo, ibig sabihin, tingnan mo ang anumang sitwasyon sa buhay mo na lagpas ang makikita mo Word of God. There is always a Word of God that will answer your problem. Always. Kaya kayo po, kaibigan, kapatid, na lagi na lang nagsasabing, hirap na hirap. Come on, kaibigan, kapatid, use the Word of God. Pastor, ginawa ko ng lahat. Maaring ginawa mo na lahat ng alam mo, pero merong sinabi ang salita ng Diyos na maaring hindi mo alam, na yun ang hindi mo pa nagagawa. Amen? But first of all, you must be born again. If you are now born again, already, amen? Rely on the Word. This book of the law, kasi sinulat dito Old Testament, kaya itong libro ika ng puro kautusan pa noon. Sa panahon natin ngayon, the gospel. Magandang balita. Tungkol kay Kristo. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. That thou mayest observe to do. Nang sa ganun, makita mo at mangyari ito sa buhay mo. All that is written therein, for then thou shalt make thy ways prosperous. Therein, for then, doon lamang magsisimula that thou shalt make thy way prosperous. And then thou shalt have good success. Merong bad success eh. Merong good success. Kapag ang salita ng Diyos ang siyang nag-operate sa'yo. Amen? Hallelujah. But you must be born again. Marami pa kaming gusto sana sabihin. Ako pa nga lang, pinabayaan na nila eh. No? Pero kailangan po nating ma-born again. Maipanganak galing sa taas. Galing sa Diyos. Hindi ito yung pagme-member. Pero,
Sabi nga ng Sister Mercy, bago ka magpatanggap, pakibasa mo nga, sabi nga ng, ikaw na, yung Revelation in Romans 10:9. Siguro, Romans 10:9 muna. Romans 10:9. Opo. Anong sabi ron? Romans chapter 10, verse 9. Verse 9. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen? That's being born again. Kaligtasan. You see, ang dala-dala ng ano. Kung ipapahayag na yung mga labi, ikaw na nga, Sister Mercy. Ayun po, kung bibigkasin po ng ating mga labi na si Jesus ay ating Panginoon at ating tagapagligtas, maliligtas po tayo. Maaalis po tayo sa anumang kahirapan, dadalhin po niya tayo sa buhay na matagumpay at pinagpala. At maging sa kasakit karamdaman, aalisin po ng Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya kung kayo po ay nais na maging matagumpay at maalis sa anumang kinakalagyan ninyo sa buhay na hindi maganda, pwede po bang sumunod kayo sa panalangin ito. Pero bago po ito, ayun nga po, ang naging topic po natin ay how to be born again. Or you must be born again. Dapat ma-born again ka. You must be born again. O born from above. Opo. Na kailangan po, marami po nagsasabi na ang born again po daw ay religion. Hindi po relihiyon ang born again, kundi ito po ay isang tunay na relasyon sa Panginoon na tunay na kinikilala ang Diyos at lumalakad sa Kanyang salita. Iniiwan yung pamumuhay na iniwan na yung dating buhay at lumalakad na namatay na sa kanyang sarili at lumalakad na sa espiritu ayon sa espiritu ng Diyos. Sabi nga po, yun po yung tunay na binago ng Diyos. Sabi nga po sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Marami pong pagtuturo sa atin sa church, dito po sa Cheer Up, na marami po akong tama. Guilty po ako. Pero, tinatamaan, ganun. Opo, tinatamaan po ako. Pero may salita po naman ng Diyos tungkol doon dahil ang salita ng Diyos ay buhay, matalas, magkabilay talim, nanunuot sa mga kasukasuan, sa kasulok-sulukan ng ating mga buto. At opo, masakit po, pero kailangan po yun po ay pagtutuwid ng Panginoon. Kailangan po nating unawain dahil yun po ay sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Yung pong salitang inihahayag ng Diyos ay may kasamang pag-ibig. Kaya hindi po kailangan magtampo, nakatulad po na nangyari sa akin noon. Pero ngayon po, yun po ay naintindihan ko at naunawaan ko, unti-unti ko po nauunawa at naiintindihan na yun po ay bahagi ng pagtuturo at pagtutuwid ng Diyos sa ating paglakad sa Kanyang salita. Hallelujah. Kaya purihin ang Panginoon at sa oras pong ito, sige po, kung nais po nating mas matuto pa at maalis tayo sa masamang at pangit na pamumuhay, sabihin po natin ang panalangin ito. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Hallelujah. Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo. Sa oras pong ito, binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay, para sa iyo. Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at nananalig po ako at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, ay namatay para sa akin at sa ikatatlong araw ika'y nabuhay muli
Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. salamat po sa kapayapaan, Salamat po sa kapayapaan, sa kaayusan, sa kaayusan, sa katagumpayan sa katagumpayan ng mga tatamasahin ko. ng mga tatamasahin. Matapos kitang tanggapin, Tapos kitang tanggapin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. salamat po Salamat po sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang maging anak ng Diyos. sa karapatang maging anak ng Panginoong Hesukristo, Panginoong Jesucristo. ikaw na po ang maghari sa Ikaw na akin. po ang maghari sa akin. Amen. Amen. Praise the Lord. Congratulations. See, you are now born again. At bago po tayo magpaalam, nais ko pong ipanalangin ang bawat isa na tumanggap sa Panginoon. You need your own local church na madadaluhan because may pastor doon na mag-aalaga po sa inyo, magtuturo ng buhay at banal na salita. Kasama po namin na dinadala sa inyo ang Word of God. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, aming amang nasa langit. Pinagpapasalamat po namin ang bawat tumanggap sa Panginoong Jesucristo ngayon. At ayon na po sa John chapter 1 verse 12, sila po ay binigyan ni Jesus ng karapatang maging anak ng Diyos. At ang pagiging anak nila hindi dahil gawa ng tao, kundi dahil from above. You must be born from above. Lahat po sila ay born again. At salamat po sa local church na mapupuntahan nila. So, salamat banal na Espiritu Santo na ikaw po ang magdadala sa kanila sa mga local church na atinan nila, na mananatiling doon sila dumadalo. At doon sila pagpapalain. Doon sila makakaintindi at makakaunawa. Salamat po sa pastor na gagamitin mo para sa kanila. At dalangin po namin na manatili itong kakontak nila sa pakikinig ng buhay at banal na salita ng Diyos, ang programang Cheer Up, the Word Works. Father, we give you praise. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, you are victorious. Kaibigan, kapatid. Hallelujah. We give you praise, Father, and glory in Jesus' name and by the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Amen and amen. So, paano? Say bye-bye. 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 Cheer up. The Word works. We love you. God bless you. Amen. Bye-bye.